Galing nga pala si Basis kanina, no, sa Pelco. Kinuha nga yung quotation ng para do sa sa transformer na ikakabit. Kaya nakasahod na tayo. After nating makasahod, yun nga pala, may mga tatanong sa akin about sa issue. Yeah, good morning mga kahuntahan, no? Time check, alas 6 po na umaga. Yung mga nagtatanong gano'ng kalamig dito, eto tingnan nyo. Ayan, no? Makikita nyo, tubig kahapon yan. Ngayon yung buong dagat, yelo. Okay, nag-yelo po siya. Ayan doon, buong dagat, yelo. Ganyan pong kalamig dito sa location natin. Kaya pasok na tayo. One eternity later. So, nagbabalik si KMTV, no? Pasensya na po, wala tayong upload dito mga nakarang araw. Gawa po ng sobrang lamig, no? Sa labas, hindi po tayo makalabas. At the same time, medyo busy po tayo sa trabaho. Maraming adjustment na ginawa dito sa ating pasyente. Meron ding visiting doctor na nagpunta, chinek yung ating charting para maibigay yung mga bagong pangangailangan, no, ng ating pasyente. At the same time, yun nga, halos araw-araw dumadalaw yung mga anak dito sa bahay ng pasyente natin. Syempre hindi naman tayo po pwedeng mag-vlog pag may bisita tayo. Kaya pasensya mga kahuntahan, kung ngayon lang ulit tayo nakapagparamdam. Bali ngayon, time check, medyo tanghali na, alas 8 na ng umaga. Ay gagayak natin yung almusal ng pasyente kasi meron siyang doctor's appointment. Sasamahan natin siya mamayang alas 11. Bali susunduin kami ng anak dito at dadalhin kami dun sa kanyang doktor. Yung doktor niya, hindi naman doktor talaga na kumbaga para i-check yung yung status ng kalusugan ni Marty, ng ating pasyente. Yung pupuntahan natin doktor ng paa. Maniniwala ba kayo mga kahuntahan na dito sa States, yung mga seniors, no? Hindi lang mga seniors, no? Kahit yung mga medyo bata pa, may tinatawag silang espesyalista para sa paa, no? Tinatawag nila foot doctor o podiatrist. Ngayon may appointment yung pasyente natin doon para lang gupitan siya ng kuko sa paa. No? Grabe. Hindi ko alam kung sa Pilipinas meron tayo niyan. No? Although siguro meron mga podiatrist pero hindi pumupunta din yung mga Pilipino para magpagupit ng kuko sa paa. Usually pumupunta tayo sa mga nail spa, di ba? Yan, para magpa-foot spa o kaya magpa-pedicure. Ayan. Pero dito, talagang pumupunta sila sa doktor para magpagupit ng kanilang mga kuko sa paa. Kaya doon tayo pupunta. No, maya-maya. So, gayak muna tayo ng almusal ng ating pasyente. Nakagayak na yung almusal ng ating pasyente. Inaantay na lang natin siyang matapos sa banyo. Kasi parang nadudumi daw siya. Pagkatapos doon, checkin natin, dilisin natin siya. Tapos saka pala sa mag-almusal. Yung update nga pala sa bahay, sa ngayon nagbawas kami ng tao ni paring Reggie. Ang gumagawa lang doon ngayon si Boss Jeng Jeng tsaka si Jeff, no? Si Boss Jeff. Silang dalawa lang ang gumagawa ngayon. Nagka-plastering na kailangan ipaubos namin ni paring Reggie natin ng semento para hindi manigas. Kasi sayang naman kung titigas yun, mga kahuntahan, mahal din ng semento. Tapos ngayon si Lolo Boy, abala siya dun sa kanyang mini farm dun sa ating likod bahay. At the same time, nagle-layout na rin ng bakod
doon naman sa parte ng lote ni paring Louie Puyawan. Ayan, shoutout sa'yo paring Louie Puyawan and Maring Joanne. May naging konting adjustment lang po tayo doon po sa lote. Kailangan nating iwasan yung kubo na nakatirik doon sa gilid ng lote ni paring Louie. Kaya tinawagan ko si paring Louie, wala naman to problema, no, kung ikabubuti naman ng lahat, no. Kaya saludo ko sa paring Louie, invite ni Maring Joanne. So minove na lang namin ng konti papasok para lang maiwasan yung kubo balik. Ito yung lote, pinasok namin ganun, tapos ganun ulit para maiwasan yung kubo dito. Tapos i-adjust na lang ang bahagya dito sa may driveway kung ano man yung kakainin ng kubo, no, nung lote na iniwas do sa kubo. Tapos siguro by this year matatapos ang ating hulugan, no, yung ating property, God willing, para maipa-subdivide na natin na maayos, no, yung part ni paring Louie, tapos ma-finalize natin kay paring Reggie tsaka kay Maring LM kung ilan ba yung kukunin nila dito sa bungad at kung ilan yung kukunin dito sa likod, no, kung ano sukat ng lote, no, para mapasubdivide natin, malagyan ng kanya-kanyang buhon, no, para makita natin yung pinakalalagyan ng perimeter fence. Tapos ano pa ba, ngayon baka sakali kung matapos natin yung paghuhulog this year, baka maasikaso natin yung extension pa na lote doon sa kabilang side, para siguro doon tayo maglalagay ng mini farm, no, pagdating ng araw. O pwede siguro maglagay ng maliit na resort, no, pwede, no, kasi meron naman tayong source ng tubig. Tingnan po natin kung ano po ang ipagkaloob sa atin ng nasa itaas. Ayan. Pero sa ngayon, pinagpapasalamat ko po, no, kung ano man po yung mga biyayang dumating po sa atin na hindi naman po natin inaasahan, no. Kumbaga tawag dito, medyo may edad na rin si KMTV, no, 44 na ako. Sa akin hinahanda ko na yung aking pagtanda, diba? At least meron akong may iwanan sa aking pamilya pagdating ng panahon. Hindi nila kailangan pagdaanan yung mga pinagdaanan ko, no, ang siguro mahihiling ko lang sa kanila yung pagyamanin nila, no, at talagaan kung ano man yung maibibigay ko sa kanila, no, sa aking mga anak, no, kay misis ko. Ayan. Kasi matagal na namin pangarap talaga na makapagpundar, no. Tapos doon nga, para sa mga nagtatanong about dun sa sa mga available lots, no, yung furniture po natin, yung mga nakaraang vlogs, medyo tawag dito, na-halt muna o nahinto muna yung pagbebenta ng lupa kasi kailangan daw pong gumawa ng adjustments nung may-ari, no, ng lote. Kaya hintayin po natin kung ano magiging resulta ng kanilang adjustments, no, para maibahagi ko rin sa inyo, no. Kaya yun po ang mga naganap ngayong umaga at updates, no. At samahan nyo po ngayong maghapon sa ating trabaho, no, para makita nyo kung ano ginagawa ni KMTV maghapon, no. Yun nga lang, hindi natin po pwede ipakita yung mukha ng pasyente kasi against yun sa nila, sa rights to privacy. Galing nga pala si Basis kanina, no, sa Pelco, at kinuha nga yung quotation ng para do sa sa transformer na ikakabit kasi nga napakalayo nung panggagalingan ng supply ng kuryente. Kaya sinasuggest nga kumuha kami ng sariling transformer, pero nagulat din ako dahil napakalaki nung hinihingi ng Pelco. Okay, papakita ko sa inyo mga kahuntahan. Ito yung presyo niya, no, para sa pagkakabit ng transformer.
may higit 100,000 mga kahuntahan. Yan, nabasa nyo naman sa quotation, no? Flash ko sa screen. At ako nagugulat, hindi naman tayo magpapatayo ng pabrika. Bakit kailangan natin ng ganong kalaking gastos para magkaroon tayo ng koneksyon ng kuryente? Pero sa ngayon, inaasikaso pa rin ni Paring Reggie. Ayan, salamat Paring Reggie. Inaasikaso nila Mrs. ng mga taong tumutulong pa sa atin kung paano pa pinakamagandang gawing paraan para hindi naman tayo gumastos ng ganong kamahal, no? So just imagine 110,000 mga kahuntahan, mahigit, no, more or less, po pwedeng mabawasan, po pwedeng matagdagan pa. Although sa ngayon tatlo naman po tayong maghahati-hati doon, no? Tayo, si Paring Reggie, tsaka si Paring Louie Puyawan. Kasi tatlo kaming kukonekta doon. Pero ganun pa man mga kahuntahan, sa tingin nyo ba ano yun, reasonable na 110,000 para lang makabitan tayo ng kuryente? Parang ang bigat po talaga. Pero magkaganon pa man, no? Siguro wala tayong choice. Kailangan natin na ipakabit yun para mapatapos yung bahay, no? Kasi kailangan ng magandang supply ng kuryente sa pag-welding para hindi mahilaw, no, yung mga hinang o mga welding. Kasi kailangan syempre matibay yun. Kasi yung second floor natin, magiging framing niyan is puro bakal. Tapos makapal na hardiplex, 3-point yata. Tapos saka natin na papalagyan ng tawag dito, hindi ko alam kung natawag, binili yata yun. Yung parang ginamit ni Paring Reggie sa second floor niya, no? Tapos tawag dito syempre yung trusses ng bubong, kailangan naka-welding din yung, kailangan matibay. Kaya dapat meron tayong supply ng kuryente. Bibigyan ko rin kayo ng update, no, sa mga susunod na araw kung ano ba nangyari doon sa nilalakad dati sa Pelco. Pero talagang nakakagulat, no, mga kahuntahan. 2,000 years later. Yan, tapos sa mga kauntahan, pwede na tayo magluto ng kakainin naman natin para sa tanghalian. Magluto tayo ng noodles tsaka itlog, no? Kasi malamig, masarap yung may sabaw.
looking for some bomber. I was trying to help where we can. Turns out Bo and I found the psycho's practice workshop. Yeah? Yeah, I'm still there. With all the craziness this shift, Dawson and Brett walking pretty much right into the lines then. I don't want you doing anything stupid. I'd say that. Your station covers users. Thank you. Years later. Okay mga kahuntahan, tapos na tayong kumain. Kumain tayo ng noodles saka itlog. Yun ang ating tanghalian ngayon. Okay naman yung naging doctor's visit ng pasyente natin. Nakakain na rin siya ng tanghalian. Nagpapahinga siya ngayon. Kaya meron tayong time para ito, magpumustahan at bigyan kayo ng update, no? Tara, magkape tayo. Kilala nyo naman si KMTV, no? Kape. Okay, so tawag dito, isang linggo na tayo kahapon, kaya nakasahod na tayo. After nating makasahod, dideposito natin online yung ating sweldo. Nakapagpadala na rin tayo sa Pilipinas, no, para sa pangangailangan ng pamilya. Tapos yung natirang kaunti, idadagdag ko naman pambayad ng renta ko dito sa Ridgewood. Tapos syempre hindi pa tayo makakapagtabi para doon sa ating dream home kasi kakasimula pa lang natin ng trabaho. Siguro by the month of February, no, sa susunod na buwan, yun, makakapagsimula na tayo mag-save ulit para maipagpatuloy natin yung pagpapagawa ng ating dream home, no, sa Arayat, Pampanga. Tapos ano pa ba, meron tayong good news tsaka bad news. Ano gusto nyo simulan natin? Kasi bad news muna tayo, para may pambawi tayo, diba? Ang bad news, yung goal natin para dito sa ating pasyente mukhang hindi natin ma-achieve, no, sa loob ng 2 linggo. Kasi ang trabaho ko talaga dito sa pasyente dapat 2 linggo lang, no? Dapat papalakasin natin siya, dapat makapag-function siya katulad ng dati, no? Pero mukhang hindi natin na-achieve yung goal na yon. Kasi sa ngayon medyo tawag dito, hindi ganun ka-stable yung takbo ng kanyang isip, no? Madalas na siya, confused o nalilito. Na at the same time nahihirapan din siyang kumilos pagka nalilito siya. Tapos yun nga, madalas siyang magdumi sa salawal na dati hindi naman ganun, pero ngayon ganun na siya. Kaya tingnan natin, no, kung gaano katagal kakailanganin ng ating pasyente yung ating serbisyo. Ang good news naman, no, habang tumatagal yung trabaho natin dito sa pasyente, meron tayong trabaho, no, meron tayong pinagkakakitaan. Yun ang good news. Kaya tingnan natin, siyempre kung ano loobin, doon tayo, diba? Kung magiging mabuti kalagayan niya, very good, diba? Kung hindi naman magiging mabuti kalagayan niya, kailangan pa rin natin siyang bigyan ng ating serbisyo, no? Ayan, magkape tayo. Buti medyo magandang weather ngayon, hindi ganun kalamig, no? Sakto lang, medyo maganda isikat ng araw ngayon, hindi siya kainitan, medyo maulap din. Ayun ang update natin. Maya magluluto tayo ng pasta naman, no? Pasta para sa hapunan. Yun ang request ng ating pasyente. Tapos gusto niya rin doon nung niluto nating manok nung nakaraan, meron pa naman natira, kaya siguro iinitin na lang natin yun. Hindi naman ganun kahirap yung trabaho natin, dali lang. Tapos yun nga, gusto ko magpasalamat doon sa anak niya, napakabait din ng anak nito. Kanina kasi pagkagaling namin doon sa
sa doktor, no, nung pasyente. Dumaan kami sa supermarket. Ngayon sabi niya, Michael, may gusto ka bang pagkain? Sabi ko, wala naman. Gusto ka niyang ganun. Gusto mong bumaba? Sabi ko, sige ka, para makaikot ako doon sa supermarket. Yung pasyente naman natin nandun sa sasakyan, tutulog. So pumasok kami. Yun nga, kung mga bagong sahod tayo, tapos tawag dito, pinadala naman natin yung pera natin sa Pilipinas. Tapos yung matitira nga, pandadagdag ko sa pambayad ng renta dito. So meron tayo natira konti. Sabi ko, kailangan makatagpos tayo, no, hanggang sa susunod na sweldo. Kaya yun, bumili ko ng noodles, tsaka ng itlog. Tapos nung hindi ko alam, sinusundan pala ako nung anak ng pasyente. Sabi niya, yan? Sabi ko, pagkain ko sa kanyang gano'n. Libre ka naman pagkain, sabi sa akin. Sabi ko mas parang mas gusto ko tong ganito sa kanyang gano'n. Kasi minsan nakakasawa rin yung pagkain na tawag dito, niluluto nila. Minsan maasim na siguro ako sa spaghetti sauce. Kasi ayaw naman nila ng Filipino style. Gusto nila yung straight from the can. Yung iinit mo lang yun nasa lata na spaghetti sauce. Yun na yun. Wala nang gisa-gisa. Nung nakita niya ako, bubili ko ng mga noodles sa kanitlog, ginawa niya, kinuha niya. Sabi niya siya magbabayad. Sabi ko, wag na ka ako. Siyempre, nahihiya ako kasi bago pa lang ako dito sa kanila. Sabi niya, hindi problema yun, sabi niya. Huwag ka mag-alala. Sagot namin lahat ng gastos mo. Kaya siya nagbayad. Pero mura lang naman yung wala pa yata, wala pang $5. No? Pero marami na yun. Pero mga pito ba yun? Wow, 7 noodles tsaka isang dosen ng itlog. Wala pang $5. Yun ang binayaran niya. Kaya ayun, pasalamat rin ako kasi bihira naman talaga makakatagpo tayo ng bababait at maayos na employer. Kasi mga nagtatanong nga pala, ano ba visa ko dito sa Amerika? Bali po, permanent resident po ako dito. Pinitisyon po ako, tsaka po yung kapatid ko, si Bogart, no, ng nanay ko. Kaya po nakarating kami dito sa Amerika. 11 years na ako dito, si Bogart naman 10 years. Pag ganito lang ang trabaho natin, minsan sa ospital, pero mas prefer ko nga po yung magtrabaho sa ganitong one-on-one lang sa pasyente. Mas hindi ganun ka-stressful. Ganda po na sikat ng araw, ganda rin ang panahon, hindi ganun kalamig, pero alam ko mamaya mag-i-snow na naman. Nakita nyo nga kanina, di ba? Yung natin, yung video clip, itong dagat nasa likod natin, nag-yelo, sobrang lamig niya. Tapos ayun yan, punaw. Ngayon medyo maikot ang sikat ng araw, kaya maganda, sarap sa pakiramdam. Siguro mas maganda rito pagka summer, no? O kaya yung spring. Balita ako maraming dolphin dito sa likod kaya makakapag dolphin watching tayo, no? Kung may maliligaw na dolphin. Pero yun ang sabi nila, maraming dolphin dito, gumagala lang dito sa likod bahay. Siyempre bibidyohan natin yan pagka nakakita tayo. Tapos ano pa ba, yun nga pala, may mga magtatanong sa akin about sa issue. Alam naman natin mga kahuntahan, dahil yung mga subscribers ko o yung mga kahuntahan natin, yung iba subscribers din nila paring Maki, tawag dito yung mga dating membro ng tropang Bukid, no? Nila paring Black, tawag dito nila paring DL. Yun, lilinawin ko lang po, no? Labas po ako dun sa issue nila. Wala naman akong kinalaman doon sa issue nila. Kaya yung mga nagtatanong po sa akin kung bakit ko sinusuportahan yung kabilang panig, tapos yung kabilang panig din, wala naman po silang ginawa masama sa akin diba? Bakit hindi ko sila susuportahan? Pare-pareho kong kumpare yan, diba? Pare-pareho malapit sa akin yan, pare-pareho kong mahal yung mga yan. Kaya hindi po pwedeng pumanig ako, no, sa
sa isang, kumbaga, sa isang side, no? Tapos iwanan ko isang side. Hindi po tayo gano'n, kasi sabi ko nga sa inyo, wala silang ginawang masama sa akin. Labas ako doon sa issue nila. Kaya kung meron man pong hindi pagkakaunawaan doon sa pagitan ng dalawang panig, labas po tayo doon. Saglit lang po. Ayun, mabalik ako. Kala ko tinatawag tayo ng pasyente natin. Hindi pala, may kausap pala siya sa telepono. Ayun, mabalik ako mga kahuntahan. Kaya po doon sa mga tatanong, no? Yun po ang aking stand, no? Para doon sa mga kaibigan ko, sa mga kumpare ko, para sa mga sinusuportahan kong vlogger. Wala po silang pinakitang masama sa akin, wala silang ginawang masama sa akin para magalit ako sa kanila. Kaya lahat po sila sinusuportahan ko. Ano pa ba? Sila nga mismo, pagka po kaharap ko sila, wala silang sinasabi sa akin na, o pare, iwasan mo sigarito. Sa kabilang panig, ganun din, pare, iwasan mo sigarito. Wala pong ganun, no? Wala pong nagsasalita ng masama tungkol sa mga dati ng kasamahan. Wala pong ganun. Wala pong nagsabi sa akin, no, pare, iwasan mo si kumparing ganito mo, diba? Wala pong nagsasabi sa akin ng ganun. Alam ko naman po, siyempre may mga pinagsamahan din sila, no? Irespeto na lang po natin yung naging desisyon nila, irespeto na natin yung kalagayan nila, irespeto natin yung opinion ng bawat isa. Ganun lang po siguro, no? Sabi nga, hindi natin po pwedeng mahalin ng Diyos na meron tayong puot sa puso, no? Hindi po pwedeng mahal natin ng Diyos pero nagtatangi tayo ng kapwa, no? Hindi po pwede yun. Kung mahal po natin ng Diyos, maging tayo, peace loving, diba? At mahalin natin ang kapwa natin, kasi sabi nga ng Diyos, diba, tawag dito, kung ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, ay siya rin ginagawa mo sa atin. Kaya gawa natin na mabuti yung kapwa natin, no? Magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso ng bawat isa. So yan po ang aking stand, no? Yan ang aking pananaw tungkol sa issue na yan. Kaya yung magkasabi po na plastic po ako, sa inyo po yan, desisyon nyo po. Tawag dito, opinion nyo po yan, no? Yung mga tawag dito, hindi po nakakakilala sa akin talaga, at yun po ang kanilang impresyon sa akin, no? Opinion nyo po yan, diba? Entitled naman po kayo sa opinion nyo, diba? Entitled naman po ako, at malaya din po ako makakapamili, or malaya akong magagawa kung ano yung gusto ko, na wala akong tinatapakan tao, na wala akong inaargabyado. Yun lang po sa akin, no? Tsaka wala namang atraso sa akin yung mga tao na yun, kahit sino, wala pong atraso sa akin. Kaya bakit ako magagalit sa kanila? Sabi nga ni Paring Maki, happy lang tayo. Ito yun, mamuhay tayo ng simple, mamuhay tayo ng parehas, trabaho tayo ng parehas, at mag-focus tayo sa kinabukasan ng ating pamilya at ng mga mahal sa buhay, no? Okay mga kauntahan, mamaya ulit, no? Samahan mo natin pasyente, baka mamaya may kailangan siya. Thank you.